Huwag po tayo ma-discourage po sa kikita natin. Mga big low, ganyan, mga big fancier, mga big time. Huwag po tayo tumingin doon sa parting yun. Kung talagang interesado kayo at passion nyo talaga yung industriya na ito, ang pagkakarera sa kalapati. Yo! Shinobi Pigeon TV nagbabalik ulit. Panibagong vlog, panibagong video, let's go! Gandang umaga mga kaninja at kalapatids. Araw ng Lunes. Dito tayo sa labas, silipin natin ang panahon. Maganda yung panahon guys, maliwalas, walang kaulap-ulap. Clear blue sky. Silipin naman natin dito sa kabila yung sikat ng araw. Ayan, putok na yung sikat ng araw. Putok na. Ito yung mga warriors natin. 3 piraso. Parundahin na natin to sila. Paliparin na natin to. So ayan na mga kaninja. Ready na sila. Time check tayo. Time check. Ang oras ay 7:01 ng umaga. Release natin to sila. Release. Yun na, dire-diretso sila mga kaninja. Nawala agad. Saan lalabas? Yan na. Yan natin na sundan kung saan pumunta. Nawala. Nawala. Kita nyo ba dyan sa camera? Napakaliwalas ang panahon. Mga warriors natin, dire-diretso. Na nagpakita. Tingnan natin dito sa kabila. Wala rin. Diyan sila. Sige, maya naman guys. So yun, dito muna tayo sa ating mga breeders, mga kaninja. Pakain muna tayo sa ating mga breeders. Check natin yung itlog nila. Ayun, 2 piraso dito. Ayan, hindi makita. Ayun, 2 piraso din. Wala pa yung mga warriors natin. Tapos nito, akyat tayo sa taas. Ayan, nahihirapan sila kasi umaano yung lalagyan ng patuka. Tara, punta tayo sa taas naman. A few moments later. Nandito na yung mga warriors natin sa bubong. Time check tayo, 8:16. Nabisi talaga tayo. Madami tayong ginawa mga kaninja. Dito sila sa bubong. Medyo kanina pa sila dumating, mga 10 minutes na. Ito yung patuka nating hinanda. Kahingal talaga pag umaga, daming gawain. Tagal talaga tawagin ng mga to. Ang daming arte.
Ayun, sumakay yung una. Buti pa to, si Miss Pasaway. Sinakyan na. Kayong dalawa, andyan lang kayo ha? Ubusan ka mo. Matarte pa. Sige na, kain. Mauubusan ka. Isang yun, yung kak. Naming arte. Makakakain. Yan, nakapasok na doon sa loob. Wala, yung isa, andun yung kak. Ayaw yata kumain. Na, sa loob yung ating mga warriors, mga kaninja. Tapos na nating painumin at pakainin. Binigyan ko na rin ng malunggay capsule. Tara sa ating pag-uusapan para sa araw na to, mga kaninja at kalapatids. So yun, nandito na ulit tayo mga kaninja at kalapatids. Ang topic natin ngayon ay patungkol sa mga kalapatids natin na newbie na papasok pa lang sa pag-iibon, pagkakalapati at pagkakarera, pag-breeding. So para kay ma'am, sir, ang topic na ito, ang may papayo ko po sa inyo, kalapatids, huwag po tayo ma-discourage po sa kailangan ng pinansyal na malaking halaga talaga na kasi nakikita natin mga big loss, ganyan, mga big fancier, mga big time. Huwag po tayo tumingin doon sa parting yun. Kung talagang interesado kayo at passion nyo talaga yung industriya na ito, ang pagkakarera sa kalapati, magagawan nyo yan ng paraan. Pwede naman kayo magsimula sa isang maliit lamang na kulungan yung kaya ng budget nyo. Tapos bumili kayo ng mga 2 pares o 3 pares na magiging foundation bird ninyo. At doon kayo magsimula sa breeding. Breeding kayo. Pagdating sa breeding, okay na yung makabili kayo ng mga finisher. Kasi yung finisher, baga kailangan na lang i-develop o ayusin yung mga pagkondisyon sa kanila. Pero kung kaya nyo namang bilhin yung mismong mga kamag-anak ng winner, anak ng winner, kapatid ng winner, mas mabuting doon kayo magsimula sa mga winning lines na. Pero kung hindi nyo kaya, yun, payo ko doon muna tayo magsimula sa mga finisher. Tapos kapag nakapag-breed na kayo, isubukan yung ilipad. Sumali kayo sa mga club sa malapit sa inyo, yung mga mapagkakatiwalaan ng mga club, yung maganda magpalaro, yung maayos mag-manage ng club, yung hindi pinagmumulan ng mga dayaan. So pag ganun na, may loft na kayo, tapos may foundation bird na rin kayo, doon na kayo magsimula. Tapos habang tumatagal, matututo na lang kayo ng mag-a-adjust na lang kayo sa mga iba pang mga kailangan gawin sa pag-breed at sa inyong loft, sa mga dapat baguhin at palitan. Kaya wag po tayo ma-discourage po pag nakakita tayo na ang mamahal ng mga loft, ang mamahal ng mga ibon. Pwede pa rin tayo magkalapate, magkarera. Kahit nasa mababa lang tayo, hindi tayo nakakaluwag-luwag pagdating sa pinansyal na bagay. So, yun nga, para sa mga gustong magkalapati dyan at naiengganyo, yun, subukan nyo, huwag kayong mag-alangan, huwag kayong matakot. Basta huwag muna kayong maglabas ng malaking halaga talaga na aabutin nyo agad yung mga
matataas na halagang pagkakagastusan nyo sa inyong mga kalapati. Doon muna tayo sa medyo sa kaya lang ng ating bulsa. Tapos, kailangan yung loft nyo, maayos yung ventilation, may malinis na inumin, nakakabili kayo ng mga vitamins para sa mga ibon nyo, tapos maayos na patuka. Kahit doon lang muna tayo magsimula. Okay na yun para sa ating mga warriors. Sabihin na hindi pa sila okay sa ganong, hindi pa sila komportable, komportable na yon sa ganong simula. Hindi sila magkakasakit. Basta malinis lang ang ating loft. Maintain lang natin yon. Pagdating naman, pag tinatamaan naman ng mga sakit ang ating mga ibon, huwag tayo masyado mataranta o magpanik. Alamin lang natin kung anong klaseng sakit yon at ano ang mabisang gamot na dapat ibigay doon. Kung meron siyang counterpart sa natural, mga natural ways ng paggagamot, doon tayo gamitin natin para sa ating mga ibon. So, hanggang dito na lang muna ang ating video para sa araw na ito. Shoutout po sa mga solid dyan na nanonood at sumusuporta sa ating channel. Dito sa Shinobi Pigeon TV, ang unang pinapalipad ay pangarap bago ang pakpak. Happy flying! Shinobi Pigeon TV!